Humakbang si Maria Clara Reyes patungo sa tarangkahan ng presinto ng pulisya. Ang bawat yabag ay may bigat na tila pasan ang buong mundo, kahit papilit niyang pinatatatag ang kanyang kalooban. Hindi siya naparoon upang mag-ulat ng krimen o humingi ng proteksyon, kundi upang hanapin ang mga kasagutang mailap makuha mula sa isang institusyong dapat sana ay tagapagtanggol ng katarungan. Ang kanyang asawa, si Jose Dizon, na mas kilala bilang Pepe, ay ilang araw nang nakapiit dahil sa kasong pag-iingat ng ipinagbabawal na gamot. Isang paratang na para kay Clara ay halatang halata ang pagiging gawa-gawa lamang at puno ng kabalintunaan. Bilang isang kilalang environmental activist na matapang na ipinaglalaban ang pangangalaga sa mga kagubatan ng Sierra Madre, maraming kagalit si Pepe, lalo na mula sa mga makapangyarihang taong may interes sa walang habas na pagputol ng mga puno at pagmimina. Ang matibay na paniniwala ni Clara na ang pagdakip sa kanyang asawa ay isang paraan ng pananahimik ay hindi naman nakapagpagaan sa kanyang mga hakbang. Sa likod ng kanyang ordinaryong mukha na hindi kailanman naging sentro ng atensyon ng publiko, dala niya ang isang determinasyong hindi matitinag. Handang igiit ang katotohanan kahit pa ang kaharapin niya ay isang pader ng katahimikan na sadyang itinayo upang hindi mabuwag. Pumasok si Clara sa loob ng mainit at masikip na himpilan ng pulisya sa kamuning, nananatiling kalmado ang kanyang postura. Subalit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabalisa na hindi niya kayang itago. Ang amoy ng lumang papel, pawis, at murang panlinis ng sahig ay sumasalubong sa sinumang papasok. Lumapit siya sa information desk kung saan isang pulis na nakauniporme ang nakaupo habang nagbabasa ng isang report. Sa tinig na pinilit niyang panatilihing payapa, ipinakilala niya ang kanyang sarili at ipinaliwanag ang sadya ng kanyang pagpunta. Gusto ko lang pong malaman ang estado ng pagkakakulong ng asawa ko, si Jose Dizon, wika niya. Dahan-dahang inangat ng pulis ang kanyang ulo. Sinulyapan niya si Clara ng isang saglit bago ibinalik ang tingin sa mga dokumentong nasa harap niya. Jose Dizon, ulit niya sa pangalan. May tinipa ang pulis sa luma at maalikabok na computer, na nahimik ng ilang sandali bago sa wakas ay sumagot ng maikli. Nasa ilalim pa ng investigasyon. Maaari ko po ba siyang makita o makausap? Tanong ni Clara, may bahid ng pakiusap sa kanyang boses. Hindi pa pwede. Nasa proseso pa ng pagsisiyasat. Walang pwedeng bumisita hanggat walang opisyal na pahintulot. Huminga ng malalim si Clara. Kung ganoon, maaari ko bang makita ang kanyang warrant of arrest? Gusto ko lang malaman kung ano ang opisyal na basehan ng pagdakip sa kanya. Bumuntong hininga ang pulis, halatang naistorbo na. Hindi naman po kayo ang abogado niya, hindi ba? Asawa lang kayo. Pero karapatan kong malaman, git ni Clara. Hindi kami pwedeng magbigay ng detalyadong impormasyon nang walang permiso mula sa nakatataas. Maghintay na lang po kayo sa proseso ng batas. Ang tono ng pulis ay walang kabuhay-buhay, ngunit malinaw ang pagtanggi. Para bang ang mga sagot na iyon ay bahagi na ng isang paulit-ulit na script. Sinubukan ni Clara na pigilan ang galit na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Napagtanto niyang ang pader ng katahimikan na kanyang inakala kanina ay hindi lamang isang metapora. Ito ay totoo, mataas at sadyang itinayo. Tumayo si Clara ng ilang sandali sa gitna ng silid na maingay dahil sa mga yabag ng paa at walang tigil na pagtunog ng telepono. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na anino sa isang malaking sistema na walang kinikilalang simpatya. Ang pagkadismaya ay nagsimulang mamuo sa kanyang puso, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling mahinahon kung nais niyang makakuha ng anumang kalinawan. Nang akma na siyang hahakbang palabas upang subukan ang ibang paraan, isang boses ng babae ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Maria Clara Reyes. Lumingon siya ng dahan-dahan. Isang batang pulis babae na maayos ang pananamit ang nakatayo, hindi kalayuan sa kanya. Plansado ang kanyang asul na uniforme. Malinaw na nababasa ang pangalan sa kanyang nameplate, ay si Isa Angela Santos. Mahirap basahin ang emosyon sa kanyang mga mata, hindi ito kasing lamig ng pulis sa desk, ngunit hindi rin ito ganap na palakaibigan. Ako nga po, sagot niya ng may pag-iingat. Lumapit si Essie Isa Santos ng may kumpiyansa. Matutulungan kita. Halika, samahan mo ako saglit. Tinitigan ni Clara ang mukha ni Angela, sinusubukang basahin ang intensyon sa likod ng mga salita nito. Saan po? Sa maliit na meeting room lang.
hindi kalayuan dito. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan tungkol sa kaso ng asawa mo. Sandaling nag-alinlangan si Clara. Hindi niya kilala ang babaeng ito at ang kanyang kutob ay nagsasabing mag-ingat sa mga taong basta na lang lumalapit. Ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan ang nagtulak sa kanya upang tumango ng marahan. Sige, sabi niya sa wakas, kahit pa may kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang habang sinusundan si Angela sa isang makipot na pasilyo, palayo sa pampublikong lugar ng presinto. Nakarating sila sa isang maliit na silid na may mesang bakal at 2 silyang plastik. Isang maliit na bintana sa itaas ng pinto ay natatakpan ng manipis na kortina. Naunang pumasok si Angela at dahan-dahang isinara ang pinto sa likuran ni Clara. Marahan ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura na nagkulong sa kanilang dalawa sa loob. Tumayo si Clara sa gitna ng silid, ang kanyang mga mata ay nakasunod pa rin sa bawat galaw ni Angela na ngayon ay kaswal na umupo sa gilid ng mesa. "Maupo ka," sabi ni Angela. Hindi agad umupo si Clara, nanatili siyang nakatayo, ang kanyang postura ay nagpapakita ng pagiging alisto. "Alam kong hindi ka na parito para lang kumuha ng ordinaryong impormasyon," sabi ni Angela, mas mababa na ang kanyang boses kaysa kanina. "Matutulungan kita, basta alam mo kung paano." Nakikinig si Clara na walang ipinapakitang emosyon, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. "At ano ang paraan?" tanong niya ng mahina. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angela. Isang ngiti na hindi mainit, hindi pala kaibigan, at sa hindi malamang dahilan ay nagpapasikip sa hangin sa loob ng silid. Sandaling nabalot ng katahimikan ang silid, tanging ang mahinang ugong ng air conditioner sa sulok ang maririnig. Nakatayo pa rin si Clara, hindi inaalis ang kanyang tingin sa mukha ni Angela na ngayon ay mas lumapad pa ang ngiti. Isang ekspresyon ng kumpiyansa na naglalaman ng higit pa sa tiwala sa kapangyarihan. "Kaya kong palabasin si Pepe," sabi ni Angela sa wakas, mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. "Basta alam mo kung paano." Kinagat ni Clara ang kanyang labi, ang kanyang mga mata ay sinusubukang basahin ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. "Anong paraan?" giit niya, nananatiling kalmado ang boses, kahit pa ang hindi magandang pakiramdam ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang buong katawan. Bumaba si Angela mula sa mesa at humakbang palapit kay Clara. Mabagal ang kanyang mga hakbang na parabang nais niyang idiin ang kanyang kontrol sa sitwasyon. 150,000 piso, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. "Kapag pumasok na ang perang iyon, lahat ng usaping legal ng asawa mo ay matatapos sa loob ng isang araw. Uwi siya, masaya ka, at kami rin ay tahimik." Natigilan si Clara. Mabilis na pinroseso ng kanyang isipan ang alok na kararating lang. Hindi siya tanga. Ang hinihinging pera para sa isang kaso ng droga ay hindi opisyal na proseso, ito ay lantaran at walang hiyang pangingikil. Huminga siya ng malalim at sumagot ng may malamig at matigas na tinig. "Hindi ako magbabayad. Ito ay isang frame-up, hindi isang lehitimong kaso." Dahan-dahang nawala ang ngiti sa mukha ni Angela. Nanliit ang kanyang mga mata. Ang tingin niya ay naging malamig at puno ng galit. "Huwag kang magmalinis," sabi niya. "Pumunta ka rito dahil kailangan mo ng tulong. Kaya huwag kang magpanggap na idealista kung sa totoo lang ay takot ka lang malugi." Sumagot si Clara ng hindi natitinag. "Pumunta ako rito para hanapin ang katarungan, hindi para makisali sa korupsyon." Suminghal ng malakas si Angela. Bigla, mabilis na kumilos ang kanyang kamay at sinampal ang pisngi ni Clara gamit ang kanyang palad. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagtama sa maliit na silid. Napaatras si Clara, ngunit nanatili siyang nakatayo, tinitiis ang sakit at galit. Ang kanyang mga mata ay hindi kumurap mula sa mukha ng pulis. Ngunit hindi pa tapos si Angela. Sa isang mas malakas at emosyonal na kilos, itinulak niya si Clara sa dibdib. Napakalakas ng atake kaya napaupo si Clara sa sahig. Tumayo si Angela sa harapan niya, humihingal, ang mukha ay puno ng kasiyahan. "Tingnan mo," sabi niya sa isang mapanuyang tono na para bang katatapos lang ng isang palabas. "Wala kang binatbat. Huwag kang magmagaling." Ngunit ang hindi niya inaasahan ay hindi ito ang katapusan para kay Clara. Ito pa lang ang simula ng isang bagay na hinding-hindi pinaghandaan ni Angela.
Agad na naramdaman ni Clara ang matinding kirot sa kanyang labi nang subukan niyang kagatin ito upang pigilan ang nag-aalab na galit. Pakiramdam niya ay marupok ang kanyang katawan sa malamig na sahig ng maliit na silid na iyon. Ngunit, hindi kailanman naging ganito katibay ang kanyang kaluluwa. Pumikit siya sandali, huminga ng malalim at muling iminulat ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, nag-iba ang kislap sa mga ito. Sa itaas niya, nakatayo pa rin si Angela na may postura ng isang nagwagi, isang mapang-uyam na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Akala mo ba magaling ka dahil diretso kang magsalita? Bulong ni Angela, ang boses niya ay mababa at puno ng pang-insulto. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, nakahandusay na parang basura. Huwag kang magmarunong tungkol sa batas at katarungan. Ang mundong ito ay hindi para sa mga mabubuting tao. Tumingala si Clara, ang kanyang tingin ay sumalubong sa mga mata ni Angela na puno ng paghamak. Sa isang mabagal ngunit kontroladong kilos, nagsimula siyang bumangon. Ang kanyang mga kamay ay sumuporta sa kanyang katawan mula sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay yumuko, at dahan-dahan siyang tumayo muli. Suminghal si Angela. Gusto mo pa ring tumayo? Hindi mo nga kayang lumaban. Bago pa man matapos magsalita si Angela, kumilos na si Clara. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tumpak. Hindi ito isang biglaang reaksyon ng isang biktima, kundi isang sanay na tugon mula sa isang taong tinuruan kung paano mabuhay. Sa isang maikling hakbang, pinagsara niya ang distansya sa pagitan nila. Sinunggaban niya ang pulso ni Angela bago pa man ito makakilos. Huwag na huwag mong mamaliitin ang iyong kalaban, sabi ni Clara sa isang kalmadong boses na puno ng pagbabanta. Napangiwi sa sakit si Angela habang pinipilipit ni Clara ang kanyang pulso sa likuran. Sa isa pang hakbang, idiniin niya ang balikat ni Angela na nagpatungo sa kanya sa ibabaw ng mesa. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang pulis ang pumasok, nagulat sa nakita sa loob. Anong nangyayari dito? Ngunit bago pa man makapagsalita si Angela o makasagot si Clara, may inilabas na si Clara mula sa ilalim ng kanyang damit. Isang manipis na kwintas na may maliit na palawit na isang espesyal na metal na sagisag. Ang sagisag ng Special Operations Group ng NICA. Natigilan ng pulis, agad na nagbago ang kanyang mukha, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang kilos ay naging alerto at magalang. Sa wakas, napagtanto ni Angela na hindi lamang siya nagkamali sa pagtantya sa kanyang kalaban, kalalaban niya lang sa isang taong mas mataas pa kaysa sa kanyang inaakala. Sa katahimikan ng silid na ngayon ay puno na ng tensyon, nakayuko pa rin si Angela sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang balikat ay nanghihina dahil sa diin ng kamay ni Clara na hindi lumuluwag. Humihingal siya, hindi lamang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa takot na nagsimulang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Sinubukan niyang lumingon upang makita ang mukha ni Clara na ngayon ay nakatayo ng tuwid sa likuran niya, malamig, kalmado at puno ng kontrol. Ang pulis na kadarating lang ay nakatayo sa may pintuan, nanginginig ang kamay habang akmang hahawakan ang baril sa kanyang baywang. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili nang makita ang maliit na metal na sagisag na nakasabit sa kwintas ni Clara. Ang kanyang tingin ay naging pinaghalong pagkamangha at paggalang. Ako. Hindi ko po alam, bulong niya, halos hindi marinig ang kanyang boses. Sumagot si Clara nang hindi lumilingon. Ayos lang dahil wala namang dapat makaalam. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Angela. Mababa ngunit matigas ang kanyang boses. May dalawa kang pagpipilian. Manatili sa iyong katahimikan at tanggapin ang mas malalang kahihinatnan o magsalita ka ngayon at magpakita ng kahit kaunting pagsisisi. Lumunok si Angela. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa sulok ng kanyang mga mata, hindi lamang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa kahihiyan at pagsisisi na bumabalot sa kanya. Hindi niya inakala na ganito ang kanyang kahahantungan, nahuli sa akto ng isang taong hindi niya inaasahan. Ano-anong gusto mo, bulong niya, paos ang boses. Lumapit si Clara at dahan-dahang inalis ang kwintas sa kanyang leg. Hinawakan niya ang sagisag sandali bago sumagot, ang mga pangalan ng mga taong sangkot sa pag-frame up sa asawa ko, kasama na ang mga nagbigay sa iyo ng utos para mangikil. Kinagat ni Angela ang kanyang labi. Alam niyang kung magsalita siya, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ngunit kung mananatili siyang tahimik, maaaring manganib ang kanyang buhay.
Si Lieutenant Miguel Vargas, sabi niya sa wakas, garalgal ang kanyang boses. Siya ang nag-ayos ng lahat. Nakikipagtulungan siya sa ilang tiwaling opisyal dito. Maliit na bahagi lang ako ng isang mas malaking sistema. Hindi nagpakita ng emosyon si Clara. Tumango lamang siya ng dahan-dahan na para bang inaasahan na niya ang lahat ng kanyang narinig. Salamat, Angela, sabi niya at idinagdag sa malamig na tono, iyan ang unang hakbang tungo sa pag-amin. Sana sapat na iyan para mapagaan ang iyong mga kasalanan. Tumalikod siya at iniwan si Angela na umiiyak pa rin sa ibabaw ng mesa, habang ang pulis na pumasok kanina ay nakatayo pa ring walang kibo, hindi nangangahas na magsalita. Ang mga yabag ni Clara papalabas ng silid ay matatag. Hindi ito yabag ng isang biktima. Ito ay yabag ng isang investigador, isang mandirigma, at marahil isang berdugo para sa mga taksil sa bayan. Umuwi si Clara sa kanilang bahay matapos ang mainit na komprontasyon sa himpilan ng pulisya. Gabi na at ang madilim na kalangitan na walang bituin ay sumasalamin sa madilim na estado ng kanyang kalooban. Kahit na si Lieutenant Vargas ay nasa radar na at si Angela ay nagsimula ng umamin sa kanyang papel sa iskandalo, alam ni Clara na ito ay simula pa lamang. Ang tiwaling sistema na nagpoprotekta sa mga may kasalanan ay buo pa rin at ang kanyang asawa ay nasa likod pa rin ng rehas. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang abogadong inirekomenda ng isang kapwa-aktivista ni Pepe. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na kapihan sa gilid ng lungsod, isang lugar na malayo sa mata ng media at mga espiya. Kaya, ano ang magagawa mo? Direktang tanong ni Clara pagdating ng abogado. Maaari akong maghain ng motion for reconsideration para sa kaso ni Pepe, sagot ng abogado, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Atty. Benjamin Aguilar, kilala sa pagtatanggol sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Pero para doon, kailangan ko ng matibay na ebidensya na gawa-gawa lang ang pag-aresto. Huminga ng malalim si Clara. Mayroon akong recording ng pag-uusap ni Isa Angela Santos at Lieutenant Miguel Vargas. Pati na rin ang mga transaksyon ng pera na kanilang ginawa. Nagulat si Atty. Aguilar. Sapat na iyan para simulan ang isang internal investigation. Pero hindi sapat para mapalaya si Pepe ng opisyal. Kailangan itong umabot sa korte. Sisiguraduhin kong mangyayari iyan, matigas na sabi ni Clara. Alam mo ba ang panganib? Ang mga taong tulad ni Vargas at Santos ay hindi nag-iisa. Ito ay isang malaking sistema. Kung kakalabanin mo sila sa korte, haharapin mo ang higit pa sa pisikal na banta. Tinitigan siya ni Clara ng diretso sa mata. Hindi ako naparito para lang iligtas ang asawa ko. Gusto kong wasakin ang sistema na nagpapahintulot sa mga taong tulad nila na maglakad-lakad ng malaya suot ang uniforme ng estado. Nanahimik sandali si Atty. Aguilar pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Kung ganoon, magsimula tayo dito. Pero kailangan mong maging handa. Maaaring maging isang mahabang digmaan ito. Handa ako, sagot ni Clara ng walang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Clara sa presinto ng pulisya. Sa pagkakataong ito, kasama na niya si Atty. Aguilar at isang team ng mga investigador mula sa isang Human Rights Commission. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensyang hawak niya, kabilang ang mga dokumento, recording, at ang testimonya ni Angela na nagsimula ng bumigay sa ilalim ng pressure mula sa internal na investigasyon ng PIAS. Lumabas ang isang mataas na opisyal mula sa isang silid pulungan, malungkot ang kanyang mukha. Ginang Reyes, natanggap na namin ang iyong ebidensya. Iniimbestigahan na rin namin ang pagkakasangkot ng mga opisyal na nabanggit. Ibig sabihin ba niyan ay palalayain na ang asawa ko? Tanong ni Clara. Huminga ng malalim ang opisyal. Hindi pa masisiguro ngayon. Pero sinimulan na ang proseso ng pag-review sa kaso. Iyon ang unang hakbang. Hindi sapat iyon, bulong ni Clara. Gusto kong maparusahan ang lahat ng sangkot. Hindi lang matanggal sa pwesto o malipat ng destino, kundi maparusahan ayon sa batas na kanilang nilabag. Yumuko ang opisyal. Iulat namin ito sa mas mataas na antas. Salamat sa iyong kooperasyon. Umalis si Clara sa presinto na maihalong kawalan ng katiyakan.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdamang nag-iisa siya. Ang kanyang mga hakbang ay nagsimula ng umalingaw-ngaw. Ang kanyang boses ay nagsimula ng marinig. At kabubukas niya pa lang ang susunod na kabanata. Hindi huminto si Clara sa pagbibigay ng ebidensya at pagsisimula ng internal na investigasyon. Alam niyang ang formal na proseso ng batas ay nangangailangan ng panahon. Ngunit alam din niya na ang katotohanan ay mananalo lamang kung ito ay pipiliting lumabas sa pamamagitan ng pressure, ebidensya, at kung minsan, direktang komprontasyon. Ilang araw matapos niyang isumite ang mga dokumento sa presinto, isang opisyal na subwena ang dumating para kay Isa Angela Santos. Nagsimula na ang investigasyon ng PIP Internal Affairs Service at si Angela ay sinampahan ng kasong administratibo para sa pangingikil, abuso sa kapangyarihan at paglabag sa Code of Ethics ng kapulisan. Nagpasya si Clara na dumalo sa ethics hearing na iyon, hindi bilang akusado o ordinaryong manonood, kundi bilang pangunahing saksi at biktima ng mga mapanupil na aksyon ni Angela. Ang pagdinig ay ginanap ng sarado, dinaluhan lamang ng mga miyembro ng Ethics Committee, ilang kinatawan ng DIF, at mga abogado ng magkabilang panig. Umupo si Clara sa tapat ni Angela na ngayon ay nakasuot ng uniforme na walang anumang ranggo o medalya. Malungkot ang kanyang mukha, malayo sa kayabangan na ipinakita niya noon. Inaamin ba ni Isa Angela Santos ang kanyang pagkakasala sa mga paratang ng pangingikil at pananakit kay Ginang Maria Clara Reyes? Tanong ng tagapangulo ng pagdinig, isang pulis kolonel na nagngangalang Antonio Cruz. Lumunok si Angela. Paos ang kanyang boses nang sumagot, inaamin ko po na nagkaroon kami ng pisikal na kontak ni Ginang Reyes, ngunit iyon po ay dahil sa emosyonal na sitwasyon. Emotional? Tumanggap ka ng pera para palayain ang isang bilanggo na sa huli ay hindi na patunayang may kasalanan, sabat ni Atty. Aguilar. Ginamit mo ang iyong kapangyarihan para sa personal na pakinabang. Hindi iyon emosyon, iyon ay korupsyon. Sumusunod lang po ako sa utos na nakatataas sa akin, pagtatanggol ni Angela. Sino ang nakatataas sa iyo? Tanong ni Colonel Cruz. Nanahimik si Angela. Ang kanyang mga mata ay napatingin sa isa sa mga miyembro ng komite, pagkatapos ay muling yumuko. Si Clara ang sumagot, kalmado ngunit matigas ang boses. Si Lieutenant Miguel Vargas. Ngunit hindi siya ang direkta niyang superior. Isa siyang opisyal ng militar na nakikipagsabuatan sa mga tiwaling pulis. Isang network ng kriminal na ginagamit ang institusyon para gipitin ang mga environmental activist. May isinulat si Colonel Cruz sa kanyang papel, pagkatapos ay muling tiningnan si Angela. Totoo bang sangkot si Lieutenant Vargas? Dahan-dahang tumango si Angela. Opo, siya ang nagbigay ng utos na iset up ang kaso ni Jose Dizon para mahirap itong ipagtanggol. Ang pera mula sa lagay ay paghahasyan. Ako bahagi lang ako ng sistemang ito. Kaya sinisisi mo ang sistema, malamig na tanong ni Atty. Aguilar. Napagtanto ko po na mali ito. Nagsisisi po ako, sagot ni Angela, nagsimula nang mabasag ang kanyang boses. Tumayo si Clara mula sa kanyang upuan. Hindi sapat ang iyong pagsisisi. Kailangan mong managot, hindi lang sa administratibong paraan, kundi pati na rin sa moral. Dahil ang ginawa mo ay hindi lamang paglabag sa mga patakaran. Ito ay pagtataksil sa tiwalang ibinigay sa iyo bilang isang lingkod bayan. Tinapik ng tagapangulo ang maliit na mesa sa kanyang harapan. Ang pagdinig ay ipagpapaliban sa loob ng 24 na oras para sa mas malalim na pagsusuri. Makikipag-ugnayan kami sa mga kaugnay na ahensya para sa mas malawak na investigasyon sa pagkakasangkot ng ibang partido. Opisyal na natapos ang pagdinig. Dinala ng mga gwardya si Angela palabas. Bago umalis sa silid, lumingon siya kay Clara. Nagtama ang kanilang mga mata sandali. Si Angela ay tumingin ng maihalong pagsisisi at takot. Ganti naman ni Clara ay isang matalim na tingin na walang bahid ng awa. Paglabas ng gusali, sabay na naglakad sina Atty. Aguilar at Clara. Nagtagumpay kang yugyugin sila, sabi ng abogado. Sumagot si Clara nang hindi lumilingon. Simula pa lang ito. Marami pa silang kasama sa labas at hindi pa ako tapos. Ang kanilang mga hakbang ay patuloy na sumusulong na para bang hindi kailanman hihinto.
Sa gitna ng maingay na lungsod, si Clara ay naging isang simbolo ng katapangan na hindi na maaaring baliwalain. Ang ethics hearing laban kay FE sa Angela Santos ay nag-iwan ng alinggaw na hindi lamang umabot sa loob ng pulisya, kundi pati na rin sa hanay ng militar. Matapos ang pag-amin ni Angela tungkol sa pagkakasangkot ni Lieutenant Miguel Vargas, pinalawak ang investigasyon. Nagsimulang tukuyin ng Provost Marshal General ng DFI ang koneksyon sa pagitan ng mga tiwaling pulis at militar sa iskandalo ng pangingikil at pag-frame up kay Jose Dizon. Ilang araw matapos ang pagdinig, nakatanggap si Clara ng impormasyon na dadalo si Vargas sa isang opisyal na pagtitipon sa Camp Aguinaldo, ang headquarters kung saan siya dating nakatalaga. Isang pambihirang pagkakataon upang makita siya sa publiko. Walang pag-aalinlangan, nagpa siya si Clara na puntahan ang lugar na iyon. Dumating siyang maayos ang pananamit, dala ang kumpletong mga dokumento bilang ebidensya, at sinamahan ni Atty. Aguilar at isang kinatawan mula sa Commission on Human Rights. Habang nagaganap ang programa sa malaking bulwagan ng kampo, pumasok si Clara ng walang opisyal na paanyaya. Naglakad siya ng diretsyo patungo sa entablado kung saan nakaupo si Vargas, kasama ang ilang matataas na opisyal. Ang mga palakpakan at hiyawan mula sa mga sundalo ay paminsan-minsang naririnig habang nagbibigay ng maikling talumpati ang pangunahing tagapagsalita. Tumayo si Clara sa gitna ng mga upuan, sapat na malapit sa entablado, at nagsalita ng malakas. Lieutenant Miguel Vargas, hinihiling kong sagutin mo ang mga paratang sa iyong pagkakasangkot sa pag-frame up sa kaso ng aking asawa. Ang ingay sa bulwagan ay agad na napalitan ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa babaeng ordinaryo, ang pananamit na nangahas na guluhin ang isang opisyal na pagtitipon ng militar. Tumayo si Vargas, namumula ang kanyang mukha sa galit. Sino ka? Umalis ka rito ngayon din. Ako si Maria Clara Reyes, sagot niya ng may matigas na boses. Asawa ni Jose Dizon, ang environmental activist na ni-frame up ninyo sa kasong droga. Sinubukan ni Vargas na pigilan ang kanyang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng nag-uumapaw na galit. Wala kang karapatang magsalita dito. Opisyal na pagtitipon ito ng hukbong sandatahan. Eksakto, dahil opisyal na pagtitipon ito, may karapatan akong magsalita, sabat ni Clara. Hindi ako pumarito para gumawa ng gulo, kundi para hingin ang iyong pananagutan sa paglabag sa batas at pagtataksil sa iyong sinumpaang tungkulin bilang isang sundalo. Isang senior na opisyal na nakaupo sa tabi ni Vargas ang kumatok sa mesa. Anong nangyayari, Lieutenant? Mabilis na lumingon si Vargas. Gawa-gawa lang ito ng isang taong hindi matanggap na nahuli ang kanyang asawa. Hayaan niyo akong ayusin ito. Lumapit si Clara ng ilang hakbang. Mayroon akong ebidensya. Recording ng pag-uusap ninyo ni FE sa Angela Santos, katibayan ng money transfer, at testimonya mula sa mga taong tinakot mo. Hindi ka isang opisyal, isa kang kriminal na nakauniporme. Hindi na napigilan ni Vargas ang kanyang sarili. Sa mahahabang hakbang, bumaba siya mula sa entablado at nilapitan si Clara. Nagsalita siya ng mahina ngunit puno ng pagbabanta. Akala mo ba masisira mo ang karera ko sa mga walang kwentang salita? Bahagi ako ng sistemang ito at ikaw ay alikabok lamang sa ilalim ng aking sapatos. Bago pa man matapos magsalita si Vargas, inilabas na ni Clara ang kanyang cellphone at pinindot ang record button. Kung ganoon, ituloy mo lang. Sabihin mo ang lahat ng iyan sa harap ng mga investigador. Nagalit ng husto si Vargas. Sa isang hindi magandang kilos, sinubukan niyang itulak si Clara. Ngunit handa si Clara. Sinalag niya ang tulak gamit ang isang defensive move. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, pinabagsak niya si Vargas sa sahig gamit ang isang teknik ng military martial arts. Nagulat ang buong bulwagan. Ilang sundalo ang sumugod, ngunit nagsalita si Clara. Huwag ninyo akong hawakan, sigaw niya ng matigas. Isinasagawa ko ang isang citizen's arrest dahil sa hinala ng malubhang paglabag sa batas. Kung maihahadlang, isasama kayo sa investigasyon. Isang major na nakaupo sa unahan ang sa wakas ay tumayo. Anong nangyayari, Lieutenant? Totoo ba ang mga paratang na ito? Nakahandusay pa rin si Vargas sa sahig, humihingal, ang mukha ay puno ng galit.
Siya nag-iimbento lang siya. Ang mga ebidensya ay nasa aming mga kamay, sabi ni Atty. Aguilar na kalalapit lang. At kung nais ninyong mapanatili ang dangal ng institusyong ito, kailangan ninyong kumilos agad. Tiningnan ng Major si Clara sandali pagkatapos ay nagbigay ng senya sa 2 sundalo sa likuran niya. Dalhin si Lieutenant Miguel Vargas. Iproseso ayon sa batas militar. Lumapit ang 2 sundalo at tinulungang tumayo si Vargas, kahit pa naghagis siya ng isang tingin na puno ng paghihiganti kay Clara. Hindi pa ito tapos, bulong ni Vargas habang dinadala palabas. Sumagot si Clara nang hindi natitinag. Dahil ang katotohanan ay laging nananalo, kahit pa kailangan nitong labanan ang isang uniforme. Ang mga yabag ni Vargas habang inilalabas sa bulwagan ay parang dagundong ng pagbabago. At si Clara, na may kapayapaan, ay tumayo sa gitna ng muling natahimik na bulwagan, isang simbolo ng katapangan na hindi maaaring maliitin. Matapos opisyal na arestuhin si Lieutenant Miguel Vargas ng Military Police, mabilis na nagsimula ang proseso ng batas laban sa kanya. Isang pinagsamang investigasyon ng PPS at ng Judge Advocate General's Office ng IHI ang nagbukas ng mga bagong katotohanan na lalong nagpatibay sa kanyang pagkakasangkot sa pag-frame up kay Jose Dizon. Ang mga ebidensyang isinumite ni Clara, mga recording, dokumento ng transaksyon, at testimonya ni Effie sa Angela Santos, ay naging matibay na pundasyon upang panagutin si Vargas sa batas. Ang paglilitis sa korte militar ay ginanap sa isang gusaling may klasikong arkitektura sa gitna ng Camp Aguinaldo. Ang silid ay puno ng solemn at tensyonadong kapaligiran. Sa isang panig ay nakaupo ang mga huwes militar na may plansadong uniforme at seryosong ekspresyon. Sa kabilang panig, si Vargas ay nakaupo sa silya ng akusado, kasama ang 2 abogadong itinalaga ng kanyang ahensya. Dumalo si Clara bilang pangunahing saksi, nakaupo sa unahan kasama si Atty. Aguilar. Hindi lamang siya nagbigay ng testimonya tungkol sa mga nangyari sa interrogation room ng pulisya, kundi ipinaliwanag din niya kung paano naging biktima ng persekusyon ang kanyang asawa dahil sa kanyang mga advokasya para sa kalikasan. Nang umabot ang paglilitis sa tanungan, isa sa mga miyembro ng korte ang lumingon kay Clara. Ginang Reyes, mayroon ka pa bang karagdagang ebidensya bukod sa mga naisumite na? Tumayo si Clara at sumagot ng may kalmadong boses. Opo, Your Honor. Mayroon akong kopya ng isang internal intelligence report na nagsasabing si Lieutenant Vargas ay nagsagawa ng mga silent operations upang patahimikin ang mga environmental activist sa silangang rehiyon. Nakipagtulungan siya sa mga ilegal na kumpanya ng logging para masigurado ang kanilang access sa mga protektadong kagubatan. Nagkatinginan ang mga huwes. Isa sa kanila ang nagtanong, alam mo ba na ang paratang na ito ay maaaring may kinalaman sa iba pang mga tao bukod sa akusado? Alam ko po, sagot ni Clara. Ngunit alam ko rin na hindi lalabas ang katotohanan kung iisang tao lang ang ating sisisihin. Ito ay isang sistema na nagpoprotekta sa mga tiwaling opisyal tulad ni Vargas. Kung gusto nating linisin ang institusyong ito, kailangan nating magsimula sa ugat. Tumango ang huwes at lumingon kay Vargas. Ano ang masasabi ng akusado sa testimonya? Suminghal si Vargas. Lahat ng ito ay paninira. Ginagampanan ko lamang ang tungkulin ko sa estado na panatilihin ang seguridad. Ang mga aktivistang tulad ni Dizon ay madalas na ginagamit bilang kasangkapan sa politika para guluhin ang pambansang katatagan. Kaya sa tingin mo, ang pag-aresto sa isang tao nang walang ebidensya, pag-imbento ng kasong droga, at pagtanggap ng pera ay isang paraan ng pagpapanatili ng katatagan, sarkastikong tanong ni Atty. Aguilar. Tinitigan siya ni Vargas ng masama. Akala mo ba laging itim at puti ang batas? Ang mundo ay kulay abo. At minsan, kailangan nating gumawa ng mahihirap na desisyon para sa mas malaking kapakanan. At sino ang nagpapasya kung ano ang tinatawag na mas malaking kapakanan? Direktang tanong ni Clara. Nanahimik sandali si Vargas, pagkatapos ay sumagot ng mahina. Ang aming mga nakatataas. Sila ang may kapangyarihan. Kaya wala kang sariling konsensya, jeet ni Clara. Hindi na sumagot si Vargas. Yumuko na lamang siya. Nagpatuloy ang paglilitis sa loob ng ilang araw at sa huli, binasa ang hatol.
Si Vargas ay napatunayang nagkasala sa paglabag sa Military Code of Ethics, abuso sa kapangyarihan, at pakikipagsabwatan sa mga tiwaling pulis. Hinatulan siya ng 12 taong pagkakakulong at dishonorable discharge mula sa serbisyo. Dahil sa hatol na iyon, hindi huminto si Clara sa pagpapalaya lamang sa kanyang asawa. Ang proseso ng batas laban kay Pepe ay agad na binago. Matapos ang muling investigasyon, lahat ng paratang sa droga ay inalis. Sa wakas, pinalaya si Pepe matapos ang higit sa 3 buwan sa kulungan. Sa labas ng korte, sinalubong ni Clara ang kanyang asawa ng isang mahigpit na yakap. Mukhang pagod si Pepe, ngunit muling nabuhay ang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito, sabi ni Pepe habang naglalakad sila palabas. Umiti ng bahagya si Clara. Hindi lang ako lumaban para sa iyo. Lumaban ako para sa lahat ng walang boses. Para sa lahat ng inaakusahan ng walang ebidensya. Para sa lahat ng kinikikilan dahil sa pagtatanggol sa katotohanan. Hinawakan ni Pepe ang kamay ng kanyang asawa. Hindi ka na ang ordinaryong asawa ko. Higit ka pa roon. Tumingin si Clara sa aso na kalangitan sa itaas nila. Gusto ko lang maging totoo ang katarungan. Kahit pa kailanganing labanan ang sistema. Ang kanilang mga hakbang ay nagpatuloy, iniiwan ang mga anino ng nakaraan. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Dahil kung saan may kapangyarihan na walang nagbabantay, doon naghihintay ang susunod na laban. Ilang buwan matapos ang hatol laban kay Lieutenant Miguel Vargas at ang paglaya ni Jose Dizon, nagsimulang maramdaman ang alon ng pagbabago. Ang ethics hearing na kinasangkutan ni Effie Isa Angela Santos at ang internal na investigasyon sa kapulisan ay nagbukas ng Pandora's box ng korupsyon sa likod ng mga institusyong nagpapatupad ng batas. Nagsimulang masangkot ang mga malalaking pangalan. Hindi lamang mga tiwaling pulis o militar, kundi pati na rin mga lokal na opisyal at negosyante na matagal nang nakikipagsabwatan upang patahimikin ang mga kritikal na boses. Sa wakas, isang mataas na antas na pinagsamang pagpupulong ang ginanap sa Tejeros Hall sa Camp Aguinaldo. Doon nagtipon ang mga general ng militar at matataas na opisyal ng pulisya upang talakayin ang malawak na epekto ng kasong iyon. Hindi ito isang ordinaryong pagsusuri, ito ay isang mahalagang sandali para sa panloob na reforma ng 2 institusyong tagapangalaga ng seguridad ng bansa. Opisyal na inimbitahan si Maria Clara Reyes bilang isang tagapagsalita sa isang saradong sesyon ng talakayan. Umupo siya sa unahan, kaharap mismo ang mga opisyal na matagal ng tila hindi naaabot ng anumang kritisismo. Nang magsimula ang tanungan, isang batang major mula sa Intelligence Division ang nagtanong, "Ginang Reyes, hindi kayo bahagi ng sistemang ito. Ngunit, ang inyong mga aksyon ay nagdulot ng malaking reaksyon sa loob ng aming hanay. Ano ang nagbigay sa inyo ng kumpiyansa na humingi ng pagbabago?" Sumagot si Clara ng walang pag-aalinlangan. "Hindi ako naparito dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa aking tiwala sa bansang ito. Naniniwala ako na ang unipormeng isinusuot ng mga sundalo at pulis ay hindi simbolo ng kapangyarihan, kundi isang pangako sa mamamayan. At kapag ang pangakong iyon ay sinira, sinuman, kasama na ang isang ordinaryong tao tulad ko, ay may karapatang humingi ng pananagutan." Isang general ng hukbo ang kumatok sa mesa at tumayo. Matikas ang kanyang tindig at matalim ang kanyang mga mata, ngunit kalmado at matatag ang kanyang boses. "Mga kasama," sabi niya, nagsasalita sa lahat ng dumalo sa pulong, "ang kasong ito ay dapat maging isang aral. Hindi namin hahayaan na kahit isang taksil ay makapaglakad-lakad suot ang unipormeng ito. Lahat ng sundalo ay babantayan at didisiplinahin. Kami ay hindi kasangkapan ng kapangyarihan. Kami ay lingkod ng bayan." Natahimik ang silid. Pagkatapos ay lumingon siya kay Clara. "Salamat sa iyong katapangan. Minsan, ang liwanag ng katotohanan ay nagmumula sa lugar na hindi natin inaasahan." Bahagyang yumuko si Clara. "Gusto ko lang maging totoo ang katarungan. Hindi lamang isang islogan." Ilang araw matapos ang pagpupulong, isinakatuparan ang mga napagkasunduan. Isang programa ng panloob na reforma ang opisyal na inihayag, kabilang ang pagbuo ng isang independent oversight unit sa ilalim ng koordinasyon ng Judge Advocate General's Office at ng Inspectorate General ng
Ang mga opisyal na napatunayang sangkot sa mga gawain ng korupsyon at persekusyon laban sa mga environmental activist ay ipinroseso. Si Pepe, na bumalik na sa kanyang mga gawain sa kalikasan, ay sinamahan si Clara habang pinapanood nila sa telebisyon ang isang press conference kung saan isang deputy chief ng AFI ang nag-anunsyo ng mga konkretong hakbang upang linisin ang imahe ng institusyon. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari ang lahat ng ito, sabi ni Pepe habang nagtitimpla ng mainit na tsaa. Ngumiti ng bahagya si Clara. Hindi natin malalaman kung gaano kalaki ang impluwensya ng isang tao hanggat hindi natin susubukan. Umupo si Pepe sa tabi niya at sinabi, Clara, binago mo ang maraming bagay. Tiningnan ni Clara ang screen ng telebisyon kung saan ang mga bagong mukha mula sa mga institusyon ng batas ay nagsimulang magpakita ng bagong paninindigan. Hindi ako ang nagbago, sabi niya. Kundi ang katotohanan. Tinulungan ko lang itong lumabas sa ibabaw. At sa gitna ng maingay na lungsod, sa pagitan ng mga anino ng matataas na gusali, si Maria Clara Reyes, isang ordinaryong babae, ay naging simbolo ng katapang